Independent bet Mark Anthony Santos has been proclaimed as Las Piñas representative. Let's get his reaction. Kong Santos himself is now joining us live via Zoom. Congressman, thank you very much. Hello, good morning. Congratulations. Congratulations, Kong. Salamat po. Maraming salamat po. All right, a lot of surprises I know. in these elections, and one of which was your candidacy. You defeated, well, an institution sa lugar na yan, no? Si Cynthia Villar. Did you expect this? Of course, it's a combination of hard work and perseverance siguro dun sa campaign. And then, yung clamor for change din siguro for a new choice naman for somebody to represent the city po. Pero based on your campaign po and when you were dealing with people, ano po ang naririnig mo na hinaing ng mga tao regarding to what kind of change do they want? Kasi for the last, since 1998 po, ang representative sa Congress ng Las Piñas comes from the Villar family po. In 1998, sina Senator Manny Villar, isang pamilya na lang po sila na elect ever since. So parang ang tao po talagang ang mga soundbites kasi during the campaign sige, konti, maiba naman. Oo, yun ang sinasabi nila sa akin. And siguro nagtiwala din po sa akin yung mga tao kasi 7th-term councilor din po ako sa Las Piñas. At malawak na rin po ang naging experience natin sa local governance. And then at the same time, naging chief of staff po tayo ng dating Mayor Nene. Yes. Dun sa executive department. So, yun po ang yung naging sitwasyon sa Las Piñas. And of course, yung mga issue ng political dynasty, yung turn of events din po, just like what happened in mga surveys natin. Nag-iba po doon sa Senate, sa party list. Yeah. And of course, may mga issues po. May mga issues din, especially doon sa Villar family business. So, what can the people of Las Piñas expect from your office, I mean, for the first 100 days? Opo. Isa nagkakaroon ng misnomer, no? Ang trabaho kasi ng congressman is to legislate. Yes. Legislate talaga. So to file bills, propose legislation, yung legislative agenda mo. So ang number one, itutulak po natin institutionalize yung socialized housing program dito sa Las Piñas. And then isa rin dito yung we will put up a congressional extension office. So para tuloy-tuloy yung ating konsultasyon. By the way, I am the chairman of the Housing and Land Use and Informal Settlers. Kaya yun ang advocacy ko po talaga, yung socialized housing. So tuloy-tuloy po yan. So supportahan natin yung Pambansang Pabahay program ng Department of Human Settlements para, alam niyo po, na sa experience ko po, yung mga kababayan namin dito sa Las Piñas, yung nabigyan naming disenteng pabahay dito is about 27,000 na po. And ang experience ko po kasi doon sa consultation, grounded po tayo sa mga tao. Kaya ang experience ko, yung pag nabigyan mo ng dissenting pabahay, yung mga kababayan natin, nagkakaroon sila ng dangal nabibigyan mo sila ng inspirasyon, motivation para pag-aralin yung mga anak nila at magkaroon ng trabaho. So, maganda po programa ito. Kaya isusulong po natin ito sa Kongreso din, hindi lang sa Las Piñas. And of course, ang trabaho ng congressman is yung pinakamalaking trabaho talaga is yung budget, yung General Appropriations Act. At alam na din naman natin na kailangan makahingi ka din ng tulong sa national government, lalong-lalo doon sa mga infrastructure projects, and then doon sa health, sa Department of Health, the SWD. Lahat yan, gagawin ko lahat yan. Yun ang unang uunahin natin. Yeah. Sa Las Piñas. So you also said kasi during your campaign that you also want to pass a bill that would add another Las Piñas House seat. Why so? Ay, magandang tanong, ano? Kasi ang Las Piñas qualified na talaga for a 2 legislative district. Ang sa population, tsaka under the Constitution, no? Qualified na. Why 2 legislative district? Kasi more representation, more benefits na makukuha natin.
especially to the national government. Kailangan yun, no? Kailangan. Hindi po, what can you tell those people na nagsasabi na if you do this, 'di ba? Parang you're opening up na naman na mapagkakakitaan ng mga politiko or something, an avenue para sa mga political dynasty na naman para makaupo sa gobyerno. We are a democratic country po. Anybody can run, kahit membro ka ng political dynasty. Ang importante yung serbisyo sa tao. Yung maibibigay mong benepisyo. Hindi nyo napapansin yung ayuda, di ba? During the last election, yan ang pinakamalaking challenge ko dito sa campaign. Kasi yung mga incumbent senators and congressmen, 10 days before election, a year ago, nakapagbigay na sila ng ayuda. 100,000,000 ang pinamigay na ayuda. Imagine mo yung allocation ng isang congressman at senator. That's why dapat baguhin na natin yung sistema. Kaya nga, ang advocacy ko rin ngayon, sana yung pagbibigay ng ayuda, tutingin naman natin yung ibang mga programa kagaya ng infrastructure program, dun sa education, scholarship. Dapat dun tayo nag-i-invest talaga eh. Kasi yung ayuda, tinuturuan natin maging tamad yung mga kababayan natin eh. Right. Iniintay na lang parari yung ayuda, and then kitang-kita ngayon yan, itong election na to, kung paano ginamit ng mga politiko ang ayuda. That's why 50% ng mga candidates sa congressional races, walang kalaban. Bakit? Kasi bugbog sa ayuda eh. Ano pang ilalaban mo? Pero tayo, nanindigan tayo. Pinanindigan natin yan. Kaya naniwala ang tao sa atin. At hindi ko bibiguin ang mga kababayan ko sa Las Piñas. So, Kong, you achieved something nga po that many thought was impossible. Yeah. And alam naman po natin, ang Villars was nasa power po ng Las Piñas since 1992. Do you think po ba marami pa po silang mga hindi nagawa sa Las Piñas that you will be able to continue? Siyempre, mas marami pa pong representation. At tingin ko po, wala namang katapusan ng development dito sa TT namin. So, more investment. And pero sa tingin niyo po, may nagawang matino naman, may nagawang maayos naman po ang mga Villars sa Las Piñas on your perspective? Definitely. Meron naman po. May mga covered court, multipurpose, mga kalsada. So, pero ang totoo naman po, ang ginagamit pong pera natin hindi naman personal na pera natin. Yes. Pera po ng taong bayan yan eh. That's why during the campaign, sinasabi ko, yung ayuda na yan ay hindi naman pera ng mga politiko. Yan ay perang buwis na binabayad natin. That's right. Yung mga value-added tax, income tax. Kaya I think naging successful naman ako sa messaging sa mga kababayan ko. Kaya naniwala naman sa akin sila. At yan, tuloy-tuloy natin gagawin yan para sa ikaunlad ng bayan ng Las Piñas. Also, Kong, I would like to ask, of course, now that panalo ka na po, no? Nakapag-usap na po kayo ni Ma'am Cynthia Villar kasi we all understand it was a very heated race, no? Daming lumalabas sa social media about plus ang supporter niyo pa is yung sister-in-law niya. Yes, oo. So medyo at peace na ba po? Sa akin po, personally, I have no issues against the Villars. Sa akin po kasi documented naman nung campaign yung mga political issues. Hindi naman po tayo nanira. At ako, I'm offering my hand to them. Sincerely, talagang kailangan ko din ang suporta nila. Kasi imagine, they're the wealthiest family in the Philippines. That's right. Kung makakatulong pa sila dito sa Las Piñas, why not? So, in fact, I'm trying to reach out dun sa mga kasama ko dati and naka-party mates sila sa City Council. And I have texted yung mga dating kasama kong konsehal. And maganda naman yung response sa akin. So, hindi ako titigil hanggat hindi namin na-unite yung ang politika dito sa Las Piñas. Have they congratulated you already? Excuse me? Have they reached out na po and congratulated you already? Ang mga Villars po? Ang mga Villars, hindi pa. But meron ako nakita mga posts sa Facebook
na nag-concede na si Senator. So, ang sinasabi niya, marami pa siyang gagawing programa. So, well, that's good for Las Piñas. Kung talagang maganda pang maraming maitutulong. Kailangan ng Las Piñas yan. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras and good luck po on your first term as a congressman in Las Piñas. Thank you, Congressman-elect of Las Piñas, Mark Anthony Santos.